Bakit hindi agad tumitigil ang tren pag ito'y pumipreno? Kung tren lang ang pag-uusapan ay nariyan ang MRT at LRT na palaging ginagamit ng karamihan sa atin bilang isang alternatibong transportasyon para makaiwas sa buhol-buhol na traffic. Sa katunayan, sa ibang bansa ay mas madalas pa nga itong gamitin lalo na kung may kalayuan ang iyong pupuntahan at bukod pa dyan ay ginagamit din ng mga ito para magbitbit ng mga kargamento at iba pang mga bagay. Pero ni minsan ba ay naitanong mo rin sa iyong sarili kung bakit hindi agad tumitigil ang tren sa sandaling ito ay magpreno? Tara at ako'y iyong samahan at bigyan natin ng sagot ang katanungang ito. Kaya naman simulan na natin. Tulad ko, kung nasubukan mo na rin sumakay ng tren ay iyong mapapansin na kung kailangan nitong huminto, lalo na kung papalapit na sa isang train station ay sinisimulan nito ng train operator sa malayong distansya pa lang at di gaya ng ibang sasakyan ay medyo delay ang tren bago ito tuluyang huminto. Pero bakit nga ba ganun? Ang sagot ay simple lang. Ang proseso kasi ng paghinto ng mga tren ay ginagamitan ng research, safety at science para masigurong safe ang mga pasahero at mga kargamento para maiwasan ang aksidente. Kaya naman para sagutin ang katanungan na bakit hindi ito agad humihinto ay narito ang sagot. Ang manggulong kasi ng pangkaraniwang tren ay gawa sa bakal, ganun din ng mga riles at dahil sa mga materyales na ito ay kinakailangan ng iba yung pag-iingat para hindi ito kumalas at magdulot ng aksidente. Sa ganitong paraan kasi ay sinasabing inoobserbahan ang steel-to-steel friction coefficient para masigurong hindi ito magiging delikado para sa mga pasahero at mga kargamento. Isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi agad humihinto ang tren pag nagpreno ito ay dahil sa momentum at pagkakaroon ng mabigat na mass at kahit na pumreno na ang tren ay kinakailangan pa rin ng oras para mabawasan ang bilis at eventually huminto. Ganun din ang distansya o layo ng tren mula sa paghihintuan nito, ang bilis ng pagpreno at bilis nito, ang dalisdis o pagkaka-incline ng mga track o riles at ang tinatawag na brake delay. Ang karamihan sa mga nasabing factors ay nakakaapekto sa bilis o tulin ng mga tren sa abilidad nitong huminto at ang distansya ng tren ay isang mahalagang bahagi dito dahil ito ang nagbibigay hudyat ng simula ng pagtigil para ang susunod na lugar kung saan ito ay hihinto ay hindi nito malampasan. Gaya na lang ng mga MRT at LRT sa ating bansa, kung mapapansin mo ay medyo malayo pa lang ay pumepreno na ang mga ito para pag tumigil ito ay sakto lang sa mga pasahero. Ang bilis naman ang isa sa mga dahilan na naniniguradong ligtas ang pagtigil ng mga tren dahil sa pamamagitan ng pag-alam sa bilis ng tinatakbo nito ay matatansya ng train operator ang pagtigil dahil kung masyadong mabilis nga naman ang paghinto ng tren ay posibleng masubsob ang mga pasahero at masaktan, ganun din sa mga kargamento na pwedeng masira. Pero sa maayos at tamang kalkulasyon ng mga akbang, ang kaayusan at safety sa mga tren ay mapapanatili. Ang isa pa sa mahalagang aspeto sa paghinto ng mga tren ay ang riles na kanilang dinaraanan. Mahalaga kasing malaman ang mga limitasyon ng mga riles dahil napakaraming bansa na ang nakararanas ng pag-overheat o labis na friction na ikinasunog o di magandang kondisyon ng mga riles o tren. Dahil kasi sa mga bagay na ito ay kailangang alamin ang mga pag-iingat para hindi ito pagmulan ng sunog, aksidente at iba pa, lalo na't ang mga ito ay mga konektadong sasakyan na may dalang pasahero at kargamento. Ang pagpreno kasi ng tren ay isang proseso na hindi instantaneously nagaganap kaya kahit itigil mo ang supply ng kuryente sa mga motor ng tren ay patuloy pa rin ito sa paggalaw dahil sa momentum hanggang sa tuluyang huminto. Ikaw, baka may alam ka pang ibang dahilan kung bakit hindi agad tumitigil ang mga tren sa sandaling pumreno ito? Comment down below.